At ito na nga, ngayon lang kami nakapunta dito sa GL's Delightful Food Services. By the way, itong restaurant na to is owned, family business owned ng aking previous supervisor, si Boss J, sa previous telco account, call center company. So supervisor ko siya up until na promote siya manager, na naging coach naman ako. So nung na-promote siya, nag-step up din ako that time. So I'm so thankful kasi yun yung first BPO ko na sobrang naging meaningful yung stay ko, lalo na't nag-grow ako personally, pati yung skills ko as a call center agent, na naging coach, promoted as a coach, known as SME because of him, dahil napakagaling niyang leader. Talagang idadrive ka niya na mag-move up, na mag-grow, na mas gumaling pa, ma-hit ang performance, at syempre maging magaling na agent and leader. So yun nga, going back, nandito kami sa JL's JL's Delightful Food Services nila. Ito yung restaurant nila sa Antipolo lang to, malapit lang siya sa likod lang siya ng simbahan. Ipipin ko na lang sa comment section yung address, or at least screenshot ng Facebook page. So nandun naman yung address para ma-check nyo na din. So eto, makikita nyo dyan may sugat ako, tapos may band-aid pa yung ilong ko. That time is 2 days after the accident. It's Mother's Day. Honestly, ayoko naman lumabas sa bahay kasi nga galing ako sa aksidente. Saka akala ko okay na ako that time Kasi after that na-admit ako sa klinika Antipolo mga 4 days after that day. 4 days or 3 days, I'm not sure. Basta 2 days yan after nung accident, then Mother's Day. So nagyaya yung asawa ko lumabas, kumain sa labas. Pinakauna ko naisip na kakainan sa labas kasi commonly na tayo nasa fast food is itong kainan na to. First time ever namin pumunta dito sa restaurant nila Boss J, nila Bem. So we want to show support din sa business nila, bukod sa talagang masarap yung food kasi nung agent pa lang ako ni Boss, na naging coach din ako, talagang business na nila yung food. Nagdadala yung anak niya ng kapag bazaar. Ang sisipag ng mga anak ni Boss, wala akong masabi, pati yung asawa. Kaya siguro itong ang negosyo na to is napaka-bless sa kanila kasi napakasipag nilang mga tao, napakatyaga. So yung mga anak niya pupunta sa bazaar, or kung sino man na pagkakatiwala nila, or minsan wife niya ganun, or minsan si Boss, pag hindi niya chef na nagbabazaar siya pa siya doon, ganun siya kasipag. Imagine na working as a supervisor, manager, tapos ganun yung sipag mo na nakakapagbantay ka pa sa business nyo, or nag-manage nyo pa yung business nyo. Tapos yung anak niya that time, alam ko working student, si Bem. Nung nag-uumpisa pa lang sila bazaar pa lang ng food sa call center namin, dating pinagtatrabahuhan. So ganun sila kasipag. Graduate naman na si Bem, so I'm happy for her since graduate na siya, at may honor yang batang yan, napakasipag, napakatalino, kaya talagang binibless sila ni God. So itong kinakain namin, kasi alam ko na, expected ko na pagpunta namin dyan masarap yung food. So yung expectation ko nandun na yon. And then nung nandyan na, syempre nandyan na on the spot na natikman mo na yung food. Ito kasi chicken biryani is first time ko natikman sa kanila, since parang bago to sa menu nila previously kasi mga binibenta ni Boss, itong kare-kare natikman ko na to, the best talaga to dati pa. Palabok, Malabon, Bake Mac nila the best din, favorite ko yon by the way. And then Mahan, na kapag din si Boss ng Mahan, na ang sarap-sarap din ng creamy. So basta lahat ng food nila wala akong masasabi. Hindi ko sinasabi to dahil boss ko siya, kasi di ko na siya boss ngayon. Ibang call center na ako, tagal na namin, parang 2017 pa kami naging mag-work ni Boss, na naging boss ko siya. 4 years yun. So ang tagal na, 2025 na. Hindi ko to sinasabi para dahil boss ko nga siya, dahil may makukuha ako.
No, sinasabi ko, it's an honest review sa food nila. Grabeng sarap. So, kasama ko yung asawa ko dyan, nagiya siya. Ang in-order namin is kare-kare at saka chicken biryani. So, grabe, the best yung chicken biryani. As ina-enjoy ko talaga siya. Tapos yung in-order namin kasi yung chicken biryani is good for 2 to 3 person. Pero kung makikita nyo dyan, is grabe enjoy namin sa pagkain. Parang good for 2 lang siya kasi nga malakas kami kumain eh. Lalo ganyan kasarap yung food. Tapos yung in-order ng husband ko is kare-kare. Na which is expected namin na masarap kasi nga natikman na namin before. Ano siya, take note, it's crispy lechon kawali kare-kare. So ganun siya. And then kain kami dyan. Yung chicken biryani may kasama ng rice. Yun eh, biryani rice. Then yung asawa ko nabitin pa sa rice kasi hindi naman namin sinamahan ng rice dyan yung kare-kare. So umorder pa siya ng 2 extra rice. Ganun kasarap yung food. After that, may dessert kami dyan, mango tapioca. Isa sa in-order namin dessert. Tapos, syempre, talagang pipiliin naming drinks is buko juice kasi healthy. Mas healthy, pampalinis, kumbaga. So, tig-isa kami buko juice. Isang mango tapioca, hati na lang kami kasi since dessert, para siyang mango tapioca juice pero yung lasa niya suabe. Hindi mo sasabi parang juice lang. Talagang tamis, creaminess, saktong-sakto. Yun yung parang naging dessert namin. Tapos since Mother's Day that day, super late na talaga tong post na to. Yung coffee jelly is free for me. So thank you so much Boss J and Bem and Madam, yung asawa ni Boss J. Thank you sa pa-Mother's Day na coffee jelly. So yan, makikita nyo naman 'di ba kung gaano kasarap yung kain namin. Hindi naman halata. na enjoy kami. Ito na nga siya, yung asawa ko nakakapagtaka din to eh. Naka-extra rice pa yung 2. Pero tapos na siya kumain, ako kumakain pa. Ganun ako, medyo mabagal ako kumain. Lalo na pag masarap yung food. Kasi parang ninanamnam ko yung bawat subo. Ayan, nag-dessert na siya, ako kumakain pa ako dyan ng rice. Diba? Ang sarap. Tignan nyo naman kung paano ko sinisimot yung sauce nung kare-kare. May free alamang. Yung alamang nila the best din. Wala din ako masasabi talaga. So next time, balak pa namin ulit bumalik. Syempre, hindi to hanggang dito na lang. Ito yung first time namin na pumunta pero masusundan to. At syempre magiging regular customer kami dahil talaga masarap yung mga food nila. Punta po kayo para masubukan nyo. This is an honest review. Bukod sa malinis yung place nila, itutur ko kayo later on. Malinis yung paligid, yung mismong place, yung mga staff, napaka-friendly. Tapos makipapansin nyo dyan si Boss J, talagang lumalabas siya para kausapin kami, kamustahin kami. Kasi syempre busy din naman siya. Tapos kumakain din kami, so konting time lang talaga para magchikahan, kamustahan, ganun habang kumakain. Tapos si Bem, kanina sumilip din. Shout out sa'yo, Maring Bem. Ang kanilang panganay, napakasipag. Lahat naman ng anak ni Boss J masipag. Kumbaga talagang mas makikita lang yung panganay. Syempre, working student yun bago graduate. Talagang ngayon graduate na, syempre di ba nagbunga na. Tapos si Madam, kanina sumilip din yung asawa ni Boss J. Hi Madam, na napakaganda at napakabuting asawa. Shout out po sa lahat ng staff din ng JL's Delightful Food Services. Napakababait nyo. Saludo ko, magaling naman na leader kasi yung owner, which is Boss J. So yan, chismisan na kami ng kaunti dyan. Sarap din talaga minsan gumala, kumain sa labas na kasama yung asawa. Na syempre kahit naman ang asawa is madalas muling kaaway, diba? Ganun naman talaga, normal yun. Masarap din yung bonding na kakain kayong dalawa sa labas. Wala yung mga anak namin kasi nasa Quezon Province, hiniram ng biyanan ko, bakasyon sila. Every summer yon, kapag hiniram talaga ng biyanan ko, pinapahiram ko. Hindi ako madamot sa mga anak kapag hiniram yan ng biyanan ko. Kasi yung biyanan ko naman is maalaga sa mga bata. Wala naman ako masabi. Kasi nga, 3 yung anak niya. Yan, mga na yung asawa ko. So pagdating sa mga bata, saka yung anak ko kasi, si Will J is first apo. Tapos yung pangalawa ko, siya pa rin yung sumunod na apo. Tapos yung the rest na 2 pamangkin namin, kapatid ni Wilmer na babae, puro babae yun. So yun yung sumunod na. Tapos yun 4 na apo na nila. So wala naman kaming balak pang mag-anak. Talagang sobrang focus ako sa goal ngayon, sa career.
Sana i-bless pa kami ni Lord din, syempre yung family namin na makapag-business, mag-grow. Ako personally, I want to go abroad, pero not now pa. For now, aiming for promotion pa muna since kag-graduate lang namin ng asawa ko from college, then working student. Bunga ng call center, Bayaning Puyat, shout out. Bunga ng call center yan, na nakagraduate kami ng college. And then, yun, super enjoy lang talaga ng pagkain dito. Ito is video, honest review ng food nila, tour sa place nila, and then, syempre, konting chikahan na din tayo, kaya nag-share na din ako. Short storytelling. Medyo madaldal talaga ako ng mga ka-auntie. Then, ito medyo mahaba nga yung video. Malapit naman na tumatapos, pero yun lang, masasabi ko sa inyo, it is best na pumunta kayo mismo sa mismong restaurant nila or kumonta kayo sa Facebook page nila at umorder ng food kasi nagde-deliver din sila para masubukan nyo, matikman nyo na lahat ng food nila is quality. Sobrang sarap, malinis pa. Tapos, yan, nakikita nyo yung mga staff, todo linis. Kapag may umalis na customer, talagang linis sila ng table, ganun sila kasipag dito, pati mga staff. So, yun guys, sobrang sarap yan. Pinakita ko sa inyo. Yung food, kaunti na lang siya. Yan na yun. O, yan, di ba? Yan. Yan yung food. Nung malapit nang maubos, parang baliktad yung video ko eh. So ito, parang ang dami niya pa ulit dito. Ito yung kumakain na yung asawa ko ng extra rice. Ayun, si Madam. Yan si Madam. Ang asawa ni Boss J. Napakaganda at butihing asawa ni Boss J. 'Di ba? Ganyan sila ka hands-on. May staff na sila, pero sila mismo na may-ari ng business, nag-a-assist ng customer. 'Di ba? Nakakatuwa, nakaka-proud. Yan si Bem. Hi Bem. Beautiful Bem. Parang yung video ko is baliktad, sorry. Parang ito dapat yun sa unahan, pero kere lang. At least napakita ko sa inyo at nakapagbigay ako ng honest review sa food nila. Sobrang saya lang talaga. Satisfied ako sa food. At the same time, nakapag-celebrate kami ng simple Mother's Day. Kahit kami dalawa lang ng asawa ko. Pero syempre, nag-video call ako sa mga anak ko niyan. Kasi syempre mararamdaman mo naman yung pagiging isang ina dahil sa mga anak mo. Silang number one na reason. Sila nagbigay sa iyo ng dahilan na lumaban sa buhay, maging motivated, maging much stronger. Kasi sila inspirasyon mo. 'Di ba? Tas naging ina tayo. Hindi kasi pag sinabing ina, hindi lang naman natatapos doon na naging ina ka kasi may anak ka. No. Dapat hindi ako the best na nanay, pero sinusubukan ko maging best. Na hangga't kaya ko ibigay at yung time kahit sobrang busy ako, lalo na nag-aaral kami. And working as a working mom din. Talagang kahit papano sinisingit ko na magka-time sa mga anak ko. At gusto ko talaga maging good provider kami mag-asawa. Same kasi kami nag-work. So, sa akin, iba't iba kasi naman tayong mga babae, no, may mas piniling sa bahay na full-time mom, pero talagang career full-time ka. Talagang hands-on ka sa mga anak mo. May mga pinili naman na career, like me na more on career talaga. Hindi ako housewife material, I mean. Pero, nagagampanan ko pa rin naman yung pagiging ina, 'di ba? So, Happy Mother's Day. Kahit late na tong video na to, Happy Mother's Day to all the mothers na talagang strong woman para sa kanilang family at para sa kanilang mga anak. 'Di ba? Sarap ng kain ng aking asawa. May pagtayo-tayo pa 'yan. Parang umikot siya para kunin yung buko juice. Sipag ng owner, paikot-ikot, kilos ng kilos, ayos ng mga stocks. Ayan, palingon-lingon ako dyan kasi medyo chumichika ako sa kanila. Kay nila boss. Sarap na food. Parang yung pinapanood ko nga itong video kanina bago ko mag-voice over. Parang gusto ko bumalik ngayon. As in, gusto ko bumalik ngayon at kumain ulit.
Pero magkikita ulit tayo, JL's Delightful Food Services. Punta ulit kami dyan. Try nga daw namin. I mean, natikman naman namin yung sisig, the best talaga. Gusto kasi ng asawa ko is sisig naman daw next time. Tapos iniisip ko, parang gusto ko ulit mag-chicken biryani. Kasi nga the best talaga yung chicken biryani nila. Parang alam mo yun, yung parang uulit-ulitin mo. Sabagay, lahat naman ng food nila masarap. Pero dahil nga first time ko natikman yung chicken biryani dyan, so gusto ko pa siyang ulitin. Ulitin ko siya. So, nakapag-decide na ako, ulitin ko na lang siya. Then sa dessert, since nakapag mango tapioca kami, alam ko may iba pa silang dessert. May leche plan sila, alam ko. Kasi dati nagtinda dyan si Boss J sa dati naming work, which is sobrang sarap. Yung asawa ko kasi favorite niyang dessert is leche plan. Pero di kami nag-order the time, so siguro next time yun. Basta magta-try kami ng ibang dessert, ibang food sa menu nila. Pero itong mga in-order namin, itong day na to, sobrang the best talaga. Wala akong masasabi. So, itong family ni Boss J, masasabi kong inspirasyon sa lahat. Inspirasyon sa pagiging masipag na pamilya, lahat, pati mga anak. Kasi nga, ito is family-owned business diba? So, ganun sila. Hanggang sa bunso na anak nila, sipag din. Nandyan din yung sa store that day. So mamaya mag-selfie na kami ni Boss J dyan. Siyempre yun yung mahiwagang selfie. Lahat mga kakilala talaga ni Boss pag dumadalaw dyan, talagang nagpapaselfie kayo, Boss. Diba ang taray? Dati mo manager, ngayon parang artista lang. Puntahan mo para magpa-selfie. Sarap ng pagkain, swabe. Yung asawa ko dyan, kunyari pa yan, humihinga lang yan. Grabe yung, sarap kasi ng food. Itong asawa ko may pagkamaselan to sa pagkain Hindi yan mag-extra rice ng ganyan kundi masarap. Hindi naman sa maarte. Kumbaga, alam niya talaga yung masarap. Ako kasi may pagkaano naman ako, hindi ako pihikan sa pagkain. Pero syempre, masasabi ko naman na sa tagal-tagal ko natitikman yung mga food na meron sila Boss J. At itong JL's Delightful Food Services is talaga masasabi kong the best. At uulit-ulitin ko. 'Di ba? Ilang taon na akong kumakain ng food na galing sa kanila from 2017 up until now. Ganun ka solid. Lalo na yung mga bagong menu nila ngayon like this chicken biryani. The best talaga. Napakahaba ng voice over ko. Napakahaba ng video na to. Pero napakadaldal ko naman. So sana hindi kayo na boring. After this video naman is itutur ko kayo later on this video by the way, nagpapagaling na nga pala ako since sa hospital ako 6 days, then nakalabas na ako. That day wala pang hilo yan yung 2 days after the accident. Ganun pala yung post-traumatic head injury na okay ka pa ng ilang araw, tas after that mga ilang araw lang din ng araw na to, nahihilo na ako. Tas 3 days na ako nahihilo. Natiniis ko yung hilo ko sa loob ng 3 days. Kasi nga, iniisip ko baka kulang lang ako sa tulog, kulang lang ako sa pahinga. Ayun pala, that time bumababa na yung sodium sa katawan ko. Mabuti na lang, napakabait talaga ni Lord sa akin. Napakalakas ko pa rin kay Lord, masasabi ko. Ang lakas-lakas ko sa Kanya. Kasi yung accident na nangyari sa akin, kung sa ibang tao yon, or napalakas pa yung umpog ng ulo, patay talaga. Kasi natanggal yung helmet ko nga. Pero, tas nagkabukol ako sa ulo, sobrang laki. Kasi ito left side. Tas nagkaroon nga ako ng post-traumatic head injury na nagsusuka ako, na hilong-hilo ako. As in yung hilo mo iba, hindi normal. Na hindi ka makatayo ng hina ka. Bumaba yung sodium ng katawan ko. Kasi nagsusuka na ako hilong-hilo na ako. Bumaba yung sodium ng katawan ko, hindi na ako makakain. Imagine guys, it's like 2 days hindi ako makakain. 2 days o 3 days. So, ganun yung experience ng nangyari sa akin. Pero talagang napakalakas ko kay Lord kasi hindi ako dumating sa time na mag-seizure. Kasi sabi nila kung bumaba pa yung sodium ko, sabi ng doktor, may chance na mag-seizure ako. Yun yung pinaka-worst kasi lead na yun sa coma. So, thankful pa rin. Thank you, Lord. Thank you sa lahat na nag-pray. Ito si Boss J namin. Yan, selfie kami mag-asawa. At syempre kami dalawa. So, yun lang guys. Punta kayo sa JL Food Services. Di kayo magsisisi. Bye-bye. Thank you for watching my video. See you on my next video.